greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? He promised that He will come back again. That's a promise, mga kapatid, that Jesus Christ will fulfill those promises. Amen? Number 2, and the last, Jesus Christ is our satisfier. Amen. Can you imagine, yung ating tagapagligtas, hindi lang siya fulfiller, pero siya po ay satisfier. Bakit? Yung Diyos na nagkatawang tao, walang ginawang kasalanan. He is the living water na uhaw para sa iyo. Sabi niya, I am the living water. Diba sabi niya doon sa woman at the well? Pinakilala niya, I am the living water. Pero dinanas siyang mauhaw para magkaroon ka ng kaligtasan. Amen. Amen. Kaya spiritually speaking, tayo ba? Meron ba tayong mga uhaw? Ang tao ngayon, isa uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa pera, uhaw sa karangyaan. Pero makikita mo yung mga bagay na yan, mapasayo man yan, hindi talaga yan na magbibigay ng satisfaction sa iyo. Ang tunay na magbibigay ng satisfaction sa iyo, walang iba kundi yung nagbibigay talaga ng living water. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya minsan kung tao po, di ba? People ngayon, yung tao ngayon ay napaka-focus sa pangangailangan. Ako po, ganun din ako. Kailangan namin magtrabaho, di ba? Walang po problema doon. Pero sana naman po, kung natin kakalimutan na hindi po yan talaga ang tunay na magsasatisfy sa atin. Ibigay natin, unahin natin ang Diyos sa ang buhay po natin. Di ba may katanungan tayo, matataas na naman po ang diesel next week. Di ba? Minsan inisip natin, saan tayo kakain bukas? Di ba? Ano kayang mangyayari sa atin in the future? Paano na yung pag-aaral ng mga bata? Paano na yung trabaho namin? Di ba? Pero mga kapatid, Christ is the answer. Amen. He will give you real satisfaction. At ganun ang sinabi ng Psalm 42 verse 2. Don't pull mo first. Psalm 42 verse 2. Sabi ng Psalm 42 verse 2, my soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Alam nyo, sana lagi tayong magkaroon ng uhaw. Pag may gawain, nandiyan kami. Pag may Bible study, nandiyan ako. Bakit? Kasi uhaw tayo sa salita ng Diyos. Amen? Every day, mga kapatid, hindi tayo papayag na kung saan hindi natin bubuksan yung salita ng Diyos. Why? Kasi alam natin, ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang po pera o kayamanan ang mundo pwedeng may bigyan ng satisfaction sa atin. Hindi lang po yung pamilya na meron tayo, kundi ang tunay na magbibigay po ng pukaw dun sa pagkauhaw natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Gusto kong makita natin dito yung person, itong Roman soldier, na probably nagbigay ng vinegar sa Panginoon. No? Sabi ng Bible, balikan po natin, natatapos na po. John chapter 19. John chapter 19. Sabi ng Bible doon, in verse 29, now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. Makikita natin itong Roman soldier na to, nagpakita siya ng compassion sa Panginoon. He get a vessel full of vinegar. Ano, yung hyssop, parang galing po ito sa caper plant. Meron pong stems na 3 to 4 feet ang haba. Kaya yung ginawa ng soldier na ito ay nagpakita ng compassion sa Panginoon, awa. Pero alam niyo, ginawa lang niya ito dahil duty niya. Ginagawa niya ito eh. Pero hindi niya linagap yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo yung buhay niya still empty. Ganun din po tayo. Kung ginagawa lang po natin ito dahil sa relihiyon, ginagawa lang natin yung mga bagay na ito dahil para masabi lang po na meron tayong simbahan. Mga kapatid, baliwala ang lahat. Amen. Ang kailangan maunawaan natin, kailangan natin si Jesus Christ tanggapin sa ating buhay. Sampalatayahan bilang ating Diyos na Panginoon. At yung relasyon na yon, yung po yung pagpupusan natin, unang-una, bago ang lahat at bago ang iba. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God
and His righteousness. And all these things shall be added